Sila yung nagtatak doon sa dokumentong kanilang katibayan ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ito yung naglagay ng mga pirma nila na katibayan na sila ay nakikipagtipan sa Diyos. Kung babasahin mo lahat yan. So, binilang ko yan, 84 lahat sila. Sinaga kong bilangin kasi ang dami. 84 yung mga leader nila. So, sa lahat ng ito, iniligay nila yung kanilang pangalan sa linya para sa isang tipan sa harap ng Diyos. Alam niyo po, kaya nga napakalaga kapag yung sa mga lending-lending, huwag ka kagad pipirma kasi talagang mananagot ka pagka huwag kayo basta-basta pipirma sa isang dokumento na hindi nyo binabasa at hindi nyo naiintindihan kasi sa bandang huli, merong pananagutan yan kapag iniligay mo yung pangalan mo at pumirma ka. Kaya siguro kung may matututunan tayo ditong lesson, talagang kahit sa kasal, tatalakayin natin yung kasal pastor kasi tipan din yan. Huwag ka basta-basta pumipirma sa na hindi ka sigurado kasi kapag nakapirma ka na sa isang kontrata, legal na yan. Okay? So tatalakayin natin mamaya yan. So sa panahon kasi nila Nehemia, alam ng mga taong ito ang kaugalian sa paggawa ng tipan. Kasi ano na sila dyan well known na sila kung bakit kinakailangan nilang gumawa ng tipan. Kasi, di ba, nangako ang Diyos kay Abraham, nakipagtipan ng Diyos kay Abraham na sa lahi ni Abraham, pagpapalain siya at sa kanya magbumula ang Mesyas. Di ba? So, nakipagtipan ng Diyos kay Abraham. So, nakipagtipan din ang Diyos kay Moses. Kasi, ibigay niya sa kanila ang batas sa bundok ng Sinai. So, nakipagtipan din ang Diyos kay David. Kasi, sabi ng Diyos kay David, sa iyong lahi magmumula ang Mesyas. At itong tagpong ito, sa panahon ni Nehemia, nakipagtipan din ng Diyos sa kanila na darating yung pinakadakilang tipan. At yun yung bagong tipan sa ating Panginoong Hesus. Na sa panahon natin ngayon, nangyari na, di ba? So, kinakailangan na lang nating maunawaan. So, dito sa verse 9 to 13, ito yung mga nadumpa ng mga Levita. So, basahin nyo na lamang yan para hindi tayo magtagal. At dito sa verse 14 hanggang verse 27, ito naman yung mga pinuno na lumagda doon sa kasunduan. So, hindi na natin babasahin. At dito tayo magpo-focus sa verse 28-29 ng chapter 10. So, kung nandiyan kayo sa chapter 10, verse 28, kami, ang buong bayan ng Israel, mga saserdote. Ito yung mga saserdote hindi nakabilang doon sa kasi ang daming saserdote noon, tatandaan ninyo Mga Levita, mga bantay, mga awit, mga manggagawa ng templo, kami mga lumayo sa mga dayuhan at sa aming lupain dahil sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, pati ang aming mga asawa at mga anak na may pawang sapat na pag-iisip ay nakiisa sa aming mga kapatid na namamahala sa amin at may pagsumpang nangangako na tutuparin ang kautosang ibinigay sa amin ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Susundin namin ang lahat ng tuntunin at utos ni Yahweh na aming Diyos. So, hindi lamang yung mga pinuno, lahat sila. Ibig sabihin, walang exempted. Sabi nga rito, pati yung Netaneo, kasi yung Netaneo yun yung mga gumagawa sa templo. So, pati yung kanilang mga asawa. So, ibig sabihin, lahat sila ay sumang-ayon sa panata at tipan nila sa Panginoon. So, sila ay nakiisa sa mga namamahala sa kanila at pumasok sa isang sumpa at pangakong tutuparin, lalakad sa utosan ng Diyos at susundin at gagawin ang lahat ng tuntunin at ipinag-uutos ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng nakakaintindi, lahat ng nakakaunawa doon sa kanilang ginagawa, lahat sila ay sumang-ayon, walang pinilit, walang pinwersa, walang tinakot. Naintindihan? So, nung maging Kristiyano tayo sa Panginoon, may pinilit ba sa inyo? May pinilit ba sa atin na tayo ay makipag-isa sa Diyos? Kasi naintindihan mo yung dahilan bakit ka nakipagkasundo sa Panginoon, di ba? Bakit mahalaga yan? Kasi mamaya, titignan natin yung bearing yan. Sa lahat ng mga natitirang tao, bukod doon sa 84 na mga pinuno na nabanggit natin kanina pa, na nagtatak na kanilang selyo sa tipan, pati yung ibang mga tao, lahat sila na merong kaalaman at pangunawa ay nakipagtipan din sa Diyos. So walang exempted. So pumasok sila sa isang sumpa. Ibig sabihin, pumasok sila sa panata, pumasok sila sa tipan ng Diyos.
So, dahil pumasok sila doon sa sumpaan nila sa Panginoon, sila ay nangangakong lalakad, susunod, tatalima, at gagawin lahat ng ipinag-uutos sa kanila ng Diyos. So bilang mga anak ng Diyos, tayo ay required, tayo ay kinakailangan sumunod sa lahat ng alituntunin at ipinag-uutos sa atin ng Diyos. Naintindihan po ba ng bawat mananampalataya? Seryoso yun. Kasi kapag hindi ka sumunod, at tayo ay sumuhay sa Diyos, mararanasan natin ang kanyang pagtutuwid at pagpapalo. Yan yung hihimay-himay natin. Gusto ko lang iklaro sa inyo kasi yun yung kasunduan natin sa Diyos. Na minsan yung isang Kristiyano, hindi niya sineseryoso, bakit ka ba nakipagtipan sa Diyos? Bakit ka ba nakipag-ugnayan sa Diyos? Naintindihan? Seryoso kasi yun. Kasi ang Diyos, seryoso sa kanyang tipan. So, sa paggawa ng isang tipan, sumasang-ayon silang tatanggap ng sumpa. Nabasa niyo doon sa binasa natin kanina? Kasi sa pakikipagtipan nila sa Diyos, may ano yon. Kapag nakipagtipan ka sa Diyos, tinanggap mo rin yung sumpa na kaakibat ng tipan, ng kasunduan. So sana nakaka-bear kayo sa akin. So sabi ko rito, kung hindi sila susunod sa batas, tatanggapin nila ang sumpa bilang kanyang pagtutuwid. Naintindihan? Yung sumpa na kaakibat ng pagsuway, binibigay ng Panginoon para sila ay maituwid. So, tapos, ang dahilan nun, upang ibalik sila sa pagsunod. Kapag sumuway yung mga Israelita, pinapalipol sila sa kaaway. Pinaparana sila ng hirap, pinaparana sila ng mga pagtutuwid. Anong dahilan nun? Para ibalik sila sa pagsumbuli sa Diyos. Naintindihan? Imagine ninyo na kung yung mga anak ng Diyos hindi itutuwid, hindi itatama, at patuloy lamang sila sa pagsuway ng Diyos, sa pagsuway sa Diyos, anong mangyayari sa kanila? Mapapahamak sila. Malilipol sila. Okay. So, sa kanilang tipan sa Diyos, kinakailangan maintindihan nila yung kaseryosohan nun. So, sa panahon natin ngayon, ano yung relevant dito sa atin? Sana mabigyan ko ito ng ano sa inyo. Alam niyo po, ito mapakagandang paalala sa atin. Ako, hindi naman sa habang inaaral ko ito, marami rin akong realization, na marami rin akong ginagawa. Nung pinag-aaralan ko ito, hindi ko sinasabing ano na ako, kasi bakit ko rin ito pinag-aaralan? Kasi para rin sa akin ito, para maintindihan ko na meron din dapat akong hindi ginagawa bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano na nakipagkasundo sa Diyos. So, sabi ko rito, dahil marami rin sa atin ang nakagagawa ng katulad ding mga bagay na ginagawa ng mga Israelita nung time ni Nehemiah, sinasabi natin na bilang mga mananampalataya, tayo ay nakipag-isa kay Kristo, tayo ay bago ng nilalang, tayo ay nakipagkasundo na sa Panginoon. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians, di ba? Bilang mananampalataya, isa ng bagong nilalang, wala na yung dati nating pagkatao, tayo ay bago na. Pero kung tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang bayan ng Diyos, bilang nakipag-isa sa ating Panginoon, hindi ka lalakad, hindi ka susunod, hindi ka mamumuhay na naayos sa kanyang kalooban, hindi ka tutupad sa ipinapagawa sa iyo ng Panginoon, ano ine-expect mo? I-spoil ka ng Diyos? Naintindihan po ba? Kaya nga naman, pababaya ka kaya ng Diyos na bilang anak niya, magpapatuloy ka sa ginagawa mong pagkakasala? Hindi. Kaya nga, yung ginagawang, sabihin natin, pagtutuwid sa iyo ng Diyos, ang dahilan nun, para ibalik ka sa pagsunod sa Kanya. Minsan yung hirap na dinadanas mo, nararanasan mo yan, kasi bunga yan ng hindi mo pagsunod. Naintindihan? Kasi napaka-irony naman na sumusunod ka sa Diyos, pinaparusahan ka niya. Di ba kahit sa magulang, nakita mo yung anak mo, susunod yung utos mo, parusahan ko nga itong anak ko, napakabait. Nakakita na kayo ng ganon? Bakit pa napapalo yung mga anak? Matigas ulo, ayaw sumunod, makulit. Di ba? Naintindihan? Sa magulang pa lang yun.
Eh kung ikaw sinasabi mong Kristiyano ka, ang kulit-kulit mo, papabayaan ka ng Lord? I-spoil ka? Sige, tingnan natin. So dapat alam mo yung kasunduan mo sa Diyos bilang isang Kristiyano. Bilang isang nakipagtipan sa ating Panginoon. Ngayon, marami nagtatampo pag sinuway ka. Maraming nagagalit kapag ka napangaralan ka. Maraming sasama ang loob kapag ikaw ay nadisiplina. Sasabihin na iba, lagi na lang ako, lagi na lang ako. Di ba? Ako lang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Which is, yun yung naririnig ko sa mga kabataan ngayon. Pero tanong mo na ba, na-realize mo ba, honestly sa sarili mo, bakit nga ba ikaw? Di ba? Bakit ka nakakaranas ng ganun? Di ba? Bakit nga ba? Kasi nga, meron tayong nilalabag, meron tayong sinusuway, meron tayong hindi ginagawa, meron tayong hindi sinusunod na ipinag-uutos sa atin ng ating Panginoon. Hindi tayo tumatalima eh. Di ba? Kaya nga yung mga bagay na yun, may kaakibat yun na parusa. So, okay. So, saan natin na? Para pahirapan ka? Para ikaw ay parusahan? Kaya ka tinutuwid? So, sabi ko nga rito, nararanasan mo yun dahil deserve mo yan. Totoo. Kasi nga, tayo kasi, lagi nating, di ko deserve to. Pero kung honestly, tayo sa sarili natin, hindi mo mararanasan yung hirap na, kasi yung pagtutuwid kasi ng Panginoon, maliban na lang kung ikaw si Job. Kasi sabi, baka si Job, ang tapat-tapat sa Diyos, pinarusahan ng Lord, namatay yung mga anak. Kasi baka may ganyan. Si Job ka ba? O hindi naman. So, baba tayo sa next level, baka meron akong ginawa na nagkasala ako sa Diyos. Naintindihan po ba? Kaya nga napakaganda yung sinasabi ng Hebrew chapter 12 verse 5 to 11. Babasahin ko lang pero hindi natin masyadong ipapaliwanag kasi self-explanatory naman. Maganda lang na natin para masigit nating maintindihan yung ating gusto kong talakayin. Sabi ng Hebrew chapter 12 verse 5, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwawalang bahala kapag tinutuwid ka ng Panginoon at kapag huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ng mga itinuturing ang iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi mga anak sa labas. Tangi sa riyan, pinarurusahan tayo ng ating ama sa laman, at dahil dito, iginagalang natin sila. Hindi ba't lalong nararapat na tayo pasakop sa ating Diyos na ating Ama at Espiritu upang mabuhay tayo? Sa loob na maikling panahon, tinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit tinutuwid naman tayo ng Diyos ay kabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo ay tinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya nga, ang gusto kong i-drive dito, alam po yung pagtutuwid ng Diyos sa atin, yun yung magdudulot sa atin kung tayo ba ay lalago o lalayo sa Diyos. Kasi pag di mo naintindihan kung bakit ka tinutuwid, magtatampo ka eh. Yun ang maging dahilan para lumayo ka sa Diyos. Pero kung nauunawaan mo kung bakit ka tinutuwid ng magulang mo o ng Diyos at bakit mo nararanasan yung pinagdaraanan mo ngayon, yun ang magiging dahilan para lumago ka sa Diyos. Kasi lalapit ka sa Kanya at magpapakaseryoso. Naintindihan? May nasusundan po ba? Yung gusto kong yan. Kasi kung magtutuloy-tuloy tayo doon, hindi natin maintindihan, ano ba yung tipan? Bakit ba nakikipagtipan? Bakit ba gano'n na lang sila kaseryoso na kinakailangan nilang magpirmahan? Bakit kinakailangan pa nilang magsumang-ayon? Ba't hindi na lang, sige, okay na yan, basta susunod tayo sa Diyos.
Tapos, ang usapan. Pero hindi eh. Ginawa yun nila Nehemiah at ng mga Israelita kasi merong dahilan na po pwede nating kapulutan bilang mga mananampalataya din ngayon na binabaliwala natin yung ating pakikipagkasundo at pakikipagtipan din sa Panginoon. Parang nagiging Kristiyano lang tayong, alam nyo, parang naglalaro sa buhay pananampalataya natin na parang hindi natin sineseryoso na meron pala tayong kasunduan sa Diyos. Ay, mapagpatawad naman ng Diyos, okay na yan. Humingi lang ako ng sorry, okay na. Naintindihan po ba? Okay. At dito sa verse 30, sa pagpapatuloy natin, basahin natin ng Nehemiah chapter 10, verse 30. Kasi actually, natalakay na natin dito nung nakaraan. Pero ano ba yung matututunan natin sa Nehemiah chapter 10, verse 30? Hindi namin papahintulutang mag-asawa ang aming mga anak sa mga dayuhan na ninirahan sa aming lupain. So, kasama sa pangako nila, na yung mga magulang nangako, na yung kanilang mga anak ay hindi nila pag-aasawahin sa mga dayuhan. Tinalakay natin yan doon sa huli natin pag-aaral, di ba? Bakit? Kasi nga, yung mga dayuhang yun, ang mag-aakay sa kanila para ilayo sila sa tunay na pagsamba sa Diyos at sa kanilang pagsuway sa Panginoon. So, nagbigay na tayo ng example dyan. So, si Haring Solomon, kasi di ba, inalimbawa ng Diyos, na dahil sa labis na nabuso kanyang loob sa mga asawang dayuhan, nahikayat siya sa pagsamba at pagsuway sa Diyos. Napakatalino na ni Solomon. Mas tatalino pa ba tayo kay Solomon na gagayahin yung kanyang halimbawa na pinarusahan sa Enoch life niya? Kaya nga, di ba, huwag na nating subukang sumuway kasi mas rurunong pa ba tayo sa kanya? Kaya nga yung meme na madalas ko nakita sa Facebook, huwag mo lang subukan, masisira ang buhay mo. Tayo naman, sinusubukan pa, tapos sa bandang uli, magsisisi ka pag nasira ang buhay mo. Di ba? So, naintindihan. So, dito sa verse na ito, pansinin natin na yung panata, yung pangako nila, ito ay, sabi ko nga rito, ipinangako nilang ito, hindi namin bibigay yung aming mga anak bilang asawa ng mga dayuhan sa lupaing, doon sa lupaing na, ito ay pinangako ng mga magulang. Okay. Ito ay dahil sa nung araw na yon o nung panahong iyon, ang mga magulang ang gumagawa ng desisyon para makapangasawa ang anak. 'Di ba si Jacob. Pero hindi ako yun, si Israel. Para si Israel. 'Di ba, yung tatay niya, pupunta ka dun sa kasi doon mo makapangasawa yung huwag kang saan sa mga asawa. Kasi yan talaga ang nila, yung mga magulang ang nagdedesisyon sa pag-aasawa, sa pagpapakasal sa kanilang anak noong unang panahon. Buti na lang. Kasi kung sa panahon natin ngayon, ang magulang magdedesisyon magpakasal sa kanilang anak, maraming magrereklamo. Pero ano pa rin yan ngayon, ina-apply pa rin ng maraming mga Jewish at saka Chinese at saka mga Muslim. 'Di ba? Maraming mga arranged marriage na talagang walang say yung anak nila kung ipagkakasundo sila ng kanilang magulang sa kasi may magandang dahilan din 'yon. So tatalakayin natin mamaya. So kung mauulit ang tipan na ito sa panahon natin ngayon, kasi kung ulitin natin yung tipan na 'yon, hindi na ito nakatutok sa mga magulang, kundi sa mga individual na gusto magpakasal, buti na lang. Kasi kung talagang noong unang panahon, walang sayang anak susunod lang sa kanyang mga magulang. So kung ulitin yung tipan na yon sa panahon natin ngayon, hindi na ito nakatutok sa magulang, kundi doon na mismo sa mga individual na gusto magpakasal. So sabihin siguro ng mga anak, buting-buti na lang. Nagbago na yung tipan. Kasi nga, ano na mangyayari kung hindi mo kursunado o hindi mo gusto yung ipapakasal sa'yo, di ba? At tapos wala naman ding pag-ibig. Kasi pag nakikipagtipan ka, may pinapaliwanag sa kasal yan. Sigurado ba kayo na bago isa't isa? Baka mamaya natutukan ka lang o baka mamaya napilit ka lang. So ngayon pa lang, magkaalaman na kasi baka mamaya nakasal na kayo, bukas makalawa, hiwalay na. Tatalakayin natin yan kung ano rin sinasabi ng Panginoon dyan. So syempre, yung mga magulang mo nung bata ka pa, ayaw ka pa talagang pag-boyfriendin o kaya pag-girlfriend. Bakit? Kasi nag-aaral ka pa. Hindi pa yan yung right time. Pero,
Ngayon nakapagtapos ka na at nakapaghanap buhay, minsan pinagtutulakan ka ng mga magulang mo para mag-asawa ka na. Kaya ngayon nabasa ko sa Facebook nung kamakailan, magtrabaho ka, wag ka puro trabaho. Magtrabaho ka, pero wag mong kalimutan mag-asawa. Sino kaya yun? Ewan ko, basta nabasa ko na yun. Kasi, baka nalilibang ka na rin sa kakaipon. Basta binabasa ko gano'n sa... Basta. Hindi, nabasa ko lang naman. Ipasok ko lang kasi wala naman ako pinapatamaan. Bakit ba napunta doon? sorry. Anyway, sabi kasi, stone to heaven, sana magbigay na invitation. Joke. Anyway, hindi nila ibinibigay yung kanyang anak bilang asawa ng mga dayuhan sa lupain. Kaya anong naging resulta? Kasi mahigpit sila doon. Napanatili ng mga Israelita ang mahalagang alituntunin na ang isang tagasunod ng Diyos ay dapat lamang magpakasal sa isang tagasunod din ng Diyos. Naintindihan? Katulad dito na makikita natin na yung sa karanasan kasi nila at saka obserbasyon nila doon sa kanilang lahi, napaka-ingat kasi nila doon. Kasi ma-preserve nila na yung kanilang lahi talagang sa Diyos lamang maglilingkod. Nasusundan. So, hindi yun, kaya nga may kasabihan tayo mga Pilipino, di ba? Hindi yung pagpapakasal kasi, hindi yun parang isang kanin lang na bigla mong isinubo, na kapag ikaw ay napaso, kapag ikaw ay ayaw mo na, pwede ko nang ayawan na. Di ba? So, bagamat syempre, marami sa atin ang merong mga kahangahangang karanasan at kwento kung paano sila nagkaroon ng asawa. Yung mala Romeo and Juliet, parang sina Joy Marie at saka si Ethan. Diba? Napaka-sweet na kanilang naging pagmamahalan. Pero yung iba kasi, kakaiba yung kanilang experience kung bakit sila naging mag-asawa. Natin yan mamaya. Ang ibig ko lang sabihin kasi 'di ba iba na arranged marriage, nagkaroon ng shotgun marriage kasi apakagwapo mo kasi kaya minsan sumpa yung pagiging gwapo. O kaya pagiging maganda minsan na pipikot ka. Na yon, buti na lang di tayo ganoon. Totoo 'yun. Kaya minsan sumpa rin yung pagiging gwapo at maganda kapag gwapo ka, minsan napipikot-pikot ka, nasa shotgun wedding ka. Kaya buti na lang. Ang point ko lang, sa sandali kasi mag-asawa, magsama kasi yung mag-asawa, nais ng Diyos na gawing espesyal yung kasal sa kanyang harapan. Kasi hindi lamang kayo basta nagpapakasal di ba? Pinag-uusapan natin yung pag-asawa doon, bakit daigpit sila. Bagamat tinalakay natin ito, tatalakayin pa lang natin ulit ng mas medyo konti pa. So, ang nais ng Diyos na ilapit ang mag-asawa, meaning maging close sila at maging isa, ibig sabihin, nagmamahalan, nagkakatulungan, hindi yung pinagtutulungan. Panahon nga ngayon, yung mga asawa ngayon, pinagtutulungan na. So, ano ba yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 7, verse 25 to 38? So, tatalakayin natin. 2 Corinthians chapter 7, 1 Corinthians chapter 7. So, sabihin nyo lang, pag time's up na ha. Kasi, wala pa, mahaba pa naman. Sige. 1 Corinthians chapter 7, verse 7 to 25. Okay. Tungkol sa mga walang asawa at mga babaeng balo, ito yung title sa magandang balita. Buti na lang, may ganito, sabi nung ibang mga single. Tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan, sabi ni Pablo, hindi ako may sabi nito, ha? Kasi minsan di rin ako mapagkakatiwalaan. Joke lang. Joke lang po. So, dahil sa habag ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro, sabi ni Apostol Pablo. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, siguro mahal ang bigas na rin noong unang panahon. Inaakala kong mabuti sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Kung oo, itaas ang kamay, joke. Ikaw ba ay may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. So tandaan nyo, kapag may asawa ka, huwag kang makikipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mo hangaring magkaasawa. Naku, ang sakit na ba dito? So, tingnan natin ha.
Sabi ni Apostol Pablo naman, ito wala naman ako sinabi na, sa tila natin, sabi ni Pablo, kasi maganda to. Habang binabasa ko kagabi, nakangiti rin ako. Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. So yun naman pala, pag nag-asawa ka, hindi ka nagkakasala sa Diyos. Kung hindi ka nagkakasala, at kung ang isang dalagay mag-asawa, hindi siya magkakasala, ngunit magdarara sila ng kahirapan sa buhay na ito, at yan ang ibig kong iwasan ninyo. So, ang sinasabi lang dito ni Apostol Pablo, kung ikaw ay wala pang asawa, okay lang yan. Pero kung may asawa ka na, huwag ka makipag-iwalay para maging okay ka. Nasusundan. Kasi may mga asawa na hindi okay. Ang tanongin mo, bakit hindi ka okay? Di ba? Minsan may ganun eh. Ngayon, sabi pa rito ni Apostol Pablo, kung ikaw ay isang dalaga na mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. Ngunit, may babala siya, magdaranas ka ng kahirapan sa buhay. Kasi hindi madali ang pag-aasawa. Kasi akala ng mga kabataan ngayon, yung makikipag-boyfriend, girlfriend, ano bang reason mo? Ano bang dahilan mo? Bakit ka nagkikipag-nobyo? Kasi ang purpose mo niyan, kasi naghahanda ka sa pag-aasawa. Yun naman ang talagang totoo. Hindi yan inspirasyon kasi marami na naging inspirasyon ng pagnonobyo na napunta sa inspirasyon, expiration. Totoo yan. At kabilang na kami doon, inspirasyon din. Pag-aaralin din ako ng tita ko eh. Bakit na ba? Kasi inspirasyon na para paghabang ito, may nagtitext sa'yo. Kumusta ka na? Kumain ka na ba? Pero nung nag-away kayo, habang nag-exam ka, galit ka rin. Hindi ka makapokus sa pag-aaral. Naintindihan niyo po ba? May mga wisdom yung mga magulang. Bakit ka inilalayo sa ganito? So sana na susundan po natin. So sabi ni Apostol Pablo, kung mag-aasawa ka, okay lang yan. Pero tatandaan mo, yung mga nag-aasawa, daranas sila ng kahirapan sa buhay na ito. At yun yung nais na ni Apostol Pablo na maiwasan ninyo. Meron pa yung kasunod, hindi lang yon. So babasahin natin. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ako sa takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamumuhay na parang walang asawa, ang mga nananangis ay parang hindi nananangis, ang mga nagagalak na parang hindi nagagalak, ang mga namimili na parang walang ari-arian, at ang mga nagtatama sa libutang ito na parang di ito alintana, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay mapaparam. So sa mga susunod na mga talata, ibig kong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumikapan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon. Siyempre, kung ikaw ay isang mananampalataya at wala ka pang asawa at ikaw ay isang Kristiyano, siyempre ang focus mo, makapagbigay ka ng lugod sa Diyos. Yun ang pinaka-primary concern mo. Especially sa pamilya mo rin, makatulong ka rin. Pero yung paglilingkod mo sa Diyos, walang hahadlang sa'yo kung ayaw ng asawa mo. Pinaliwanag din dito mamaya ni Apostol Pablo ang dahilan. Ibig kong malayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumikatan ng mga lalaking walang asawa ay mga gawain ukol sa Panginoon sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumikatan ng lalaking may asawa ay mga bagay sa sanlibutan ito. Siyempre, bilang pamilyado ka na, ang primary focus mo ngayon, bukod sa magbigay din ng lugod sa Panginoon, kinakailangan mong itaguyod ang sambahayan mo, kinakailangan mong magtrabaho. So, nadidivide na yung attention mo, yung time mo, na hindi kagaya nung ikaw ay single na naglilingkod sa Panginoon. Tama po ba, Pastor?